Ilang linggo matapos makuha ng mayorya ng Senado, sunod-sunod ang kanilang natatanggap na reklamo kaugnay sa mga kinasasangkutang kontrobersiya pagdating sa korupsyon. Para naman sa mga Duterte supporters, kahinahinala raw ito dahil tila timing ang pagsasampa ng kaso laban sa tinaguriang Solid 13 Block. Narito ang balita ni Crisa Lopez. Kahinahinala umano ang sabay-sabay na pagkakaso sa ilang senador ng majority block ng Office of the Ombudsman ayon kay Atty. Ferdinand Topacio. Puna ni Atty. Topacio, puppet ng Administrasyong Marcos si Ombudsman Boying Remulla. Patunay umano ang kanyang mga pahayag at ang mga kasong inihain laban sa mga senador. Ito'y matapos sampahan si Senator Jinggoy Estrada ng kasong plunder at malversation sa Sandigan Bayan, ang bantang pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban kay Senator Dante Marcoleta at ang reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla kaugnay umano sa pagtulong nito sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang gulo po ng ating gobyerno. Yan po ang nangyayari kung ang liderato, ang mismong chief executive ay hindi alam ang kanyang ginagawa. Samantala, nanindigan sina dating Congressman Mark Defensor at Atty. Topacio sa pagbibigay ng milyong-milyong donasyon para sa kampanya ni Senator Marcoleta noong 2025 na hindi lumabas sa Statement of Contribution Expenditures o SOSE maging sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng Senador. Giit ni Defensor, hindi galing sa nakaw ang kanilang mga donasyon kaya't hindi umano ito dapat ituring na plunder. Aminado si Marcoleta na umabot sa 75 milyong piso ang kabuuang halaga ng natanggap na donasyon niya noong eleksyon. Kabilang dito ang 30 milyong piso mula kay Defensor, 25 milyon mula kay Joseph Espiritu at 20 milyon mula kay Aristotel. Ngunit ang mga naturang halaga ay hindi nakadeklara sa SOSE maging sa SALE ng Senador. Kahit na nga magbigay ako dyan ng 1 bilyon, 2 bilyon, yung isa galing kay Atty. Jimmy, walang illegal doon. Dahil yan ay walang kapalit at hindi yan nakaw na pera. Yan yung pinipilit nila na gawing plunder, susundan ko, papatulang ko yung ginagawa na. Kunin nila lahat ng SOSE ng senador. From former Senator Vicente Soto, Tito Soto, kala Senator Ping, Senator Risa, lahat ng nag-donate, pagdugtong-dugtungin nila at Pahayag ni Topacio, walang masama sa pagtanggap ng donasyon para sa kampanya. Giit niya, nakatutulong pa umano ito upang maiwasan ang korupsyon dahil kung mananalo ang kandidato, wala na umano itong kailangang bawiing pondo. Tama si kasamang Mike, kung lahat ng tumanggap ng kontribusyon ni may plunder, tignan natin lahat ng SOSE. Huwag mo sabihin hindi tumanggap si Soto, si Lacson. Di ba? Ba't hindi plunder yun? Di ba nakaupo sila? Ayon kay Defensor, tila target lamang umano silang patahimikin kasama si Senator Marcoleta. Matatanda ang umabot sa Commission on Elections o COMELEC ang mga katanungan hinggil sa campaign donations ni Marcoleta matapos niyang ideklara ang net worth na 51 million pesos noong 2025. Sa kabila ng paggasta umano ng 112 million pesos para sa kanyang kampanya sa pagkasenador, paliwanag ni Marcoleta, hindi niya ito idineklara dahil natanggap umano niya ang mga donasyon bago pa siya naging opisyal na kandidato. Para sa Euro TV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.